start to feel like I'm dreaming. Man should have seen that look on my face. But I'm so low key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step one foot in the room, I'ma set this place. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the type of my sound. Better rise up when I drop this. Finally, ito na yung pinakahihintay nyo guys. Bagong Yamaha NMAX 155 2023 model. Kaya naman nang dumating dito ito sa Yamaha Parking Tagum, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinuntahan na natin tong scooter na to dahil alam kong ito din yung pinakahihintay nyo. So in this video guys, tatalakayin natin kung may nagbago ba dito sa scooter na to, most especially yung presyo niya. Kaya naman tara, samahan nyo ko ikutan tong scooter na to. Let's go! Yamaha NMAX 155 2023 model, metallic blue. So, ito na nga guys yung pinakahihintay nating bagong variant ni NMAX ngayong 2023. And yung first impression ko nung nakita ko tong motor na to guys, wala ko ibang masabi kundi napakaganda niya sa personal, napaka-elegant ng looks niya. Kasi wala po kayong makikita ditong ibang decals or sticker, kundi ito lang, stop and start system. Ayan, nandito, which is minimal lang din. And pagdating dito sa side guys, yung makikita nyo lang po dito is yung kanyang emblem ng NMAX na nagdadagdag premium dito sa motor na to. Tapos 155 yung kanyang displacement. The rest is yung paint niya na metallic blue. At kung mapapansin nyo guys, pagdating sa paint niya, hindi siya yung putyo-putyong paint. Talagang gawa siya sa quality na paint na no. And at the same time, talagang nagpapa-elegant dito sa motor na to. Kaya kayo, kung mahilig po ka talaga kayo sa mga minimalist na design at ganitong kulay, I think itong scooter na to ang nababagay sa inyo. So, ito yung tipo ng motor guys, na kulay ng motor na pag idadaan nyo sa daan ay talaga mapapalingon talaga yung mga nakasabay nyo kasi napakalinis po talaga tingnan sa personal. Ayan. So, before ang lahat guys, dito muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this NMAX 155 is powered by 155cc to be exact, liquid-cooled 4-stroke, single overhead cam, 4-valve at single cylinder. Ito ay may lakas pa rin na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM at may hatak na 13.9 Newton meter at 6,500 RPM. Siya po ay mayroong fuel tank capacity na 7.1 liters at ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang average fuel consumption. So, dito tayo guys sa kanyang front look, Ayan. Dito sa front guys, nandito pa rin naman yung kanyang LED headlight. Wala pa rin naman pinagbago. Nandito pa rin naman yung parang kanyang eye. Ayan. So, dito is LED. Tapos yung kanyang turn signal is naka-halogen pa rin or naka-bulb type. And then, sa suspension ginamit sa front, ganun pa rin naman guys, telescopic fork suspension. At syempre ito po ay ABS version. So, ABS stands for anti-lock braking system. Gamit na gamit ito pag halimbawa nasa high speed ka at magsa-sudden brake ka, mape-prevent nito yung paglalak ng wheel mo. Tapos, ginamitan pa rin siya ng single disc brake with single pot piston brake caliper. At ganun pa rin po yung wheel niya, tubeless. So, pag mapako to, hindi siya basta-basta mabubutas. Pagdating naman sa sukat dito sa front guys, meron po siyang sukat na 110 by 70 by 13. Ayan. And pagdating sa kanyang cast wheel, glossy black pa rin. Ayan. So, yan po yung kanyang wheel dito sa front. And, dito naman guys, hindi pa rin naman tinanggal yung kanyang wind visor for better aerodynamics. Panaga sa hangin pag mag-high speed kayo para less stress sa katawan ninyo. Dito tayo sa side. Pagdating dito sa side, makikita nyo lang dito is yung logo ni Yamaha. Yung stop and start system na sticker, which is siname lang or hinalintulad lang din yung kulay dito sa kanyang paint job na metallic blue. And dito sa side, nandito pa rin naman yung option for cruising style or touring style. Pwede ka naka-upright sitting position dito. Ayan, at pwede ka ring iunat yung paa mo dito for cruising style pag halimbawa ngawit na ngawit kayo sa long ride ninyo. Ayan. Dito naman, foot peg ng angkas. Ayan. Kung wala kang angkas, pwede mong i-fold. Tapos dito, yung fairings niya dito guys is matte black. Ayan o. Ayan, nakamat siya dito. Then, dito tayo guys dumako sa kanyang handlebar. Dito sa handlebar guys, yung switches or buttons meron dito. Ito yung stop and start system. Pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo yung motor mo, automatic mag-shut off yung makina niya. In that way, mas makakatipid po kayo sa gasolina.
Pag naka-turn off naman to, mas nakakatipid naman din po kayo ng baterya kasi wala na pong bateryang nagagamit pag halimbawa naka-turn off to. Pero if I were you guys, dahil sa mahal ng gasolina ngayon, much better na i-turn on nyo to dahil nag-charge naman po yung battery nyo habang dinadrive nyo po itong scooter na to. Dito is yung hazard lamp, switch off. Ayan. Electric start since wala siyang kickstart. Ayan. Aasa po kayo sa electric start at i-check natin kung may voltmeter tong isang ito. Dito naman, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off at saka yung horn. Ito yung horn niya guys. Levers is glossy black. Tapos, dashboard is fully digital instrument panel. Ayan, same pa rin po yung design ng dati. So, yung information meron dito is, ayan, time. Convenient yung kung trabahante ka. Speedometer, odometer, fuel gauge. And kita-kita mo kung empty ka na. Tapos, yung kilometer per liter mo. Tapos, nandito yung menu guys. So, dito kayo mag-check ng if ever iba pang information dito sa dashboard ninyo. So, pag pinindot nyo to, maiiba yung mga information dito. So, check natin. Ayan, trip 1, trip 2, trip F, battery. Ayan, since wala siyang voltmeter, meron naman siyang battery health indicator dito. So, goods na goods yan dahil wala nga po itong kickstart. So, dyan ka magbe-base kung okay pa ba yung battery mo or hindi na. Next, TCS. TCS stands for Traction Control System. So, yung function nun guys is pag halimbawa napadaan kayo sa malulumot, mapuputik, or mababasang daan, sisikapin ni rear wheel na makahabol sa ikot ni front wheel. In that way, maiiwasan nyo po yung pag-skid ng gulong. Or let's say, papabagali ng traction control system yung hulihang gulong para makasabay sa ikot ng harapang gulong. So, yun po yung function niya. For safety features din po yun na nilagay ni Yamaha dito kay Yamaha NMAX 155. Hindi pa rin naman po tinanggal yung kanyang Yamaha Motorcycle Connect. It is an app na i-download mo sa Play Store. Nang sa ganun, doon mo makikita yung last parking position ng motor na to. Kailan kayo magpapa-change oil. Next, Blue Core. Ayan. So, it gives you more power but less fuel. Ayan guys, hindi pa rin tinanggal. So, dito tayo guys. Siya po ay nakakiles na. So, naka-on siya. Tapos itong open for the fuel and seat. Ano? So, pag inopen ko tong seat, bubukas po yung seat dito. Babalikan natin yan mamaya. Dito, meron siyang front pocket guys. Dalawa. Ang isa walang sarado. Ang isa di sira. So, pwede mo ilagay dyan yung wallet mo or phone mo pag umuulan. While dito, pwede ka mag-charge ng phone mo. Dito. Kasi meron siyang charging port. If I were you guys, bumili na lang kayo ng adapter para masaksak nyo po yung phone ninyo habang nagra-rides kayo. Ayan. Tapos pwede nyo ilagay dito yung phone ninyo. Or else kung gumagamit kayo ng Google Map or Waze, pwede po kayo dito magpalagay ng phone holder para nang sa ganon, ma-check nyo po yung destination ninyo kung hindi kayo familiar sa lugar at gumagamit po kayo ng Waze or Google Map, no, habang nag-charge kayo. So, dito naman tayo. Pagdating dito guys sa kaniyang seat, generous pa rin. Same pa rin ng dati, wala naman pinagbago. Pagdating seat cover, ayan, para siya naka-leather type na naka-wrap. Ayan. So, ayan guys. And check natin yung kanyang underseat. Ayan. Meron po siyang malaking underseat na 23.3 liters. Marami na po kayong mailalagay dito mga personal belongings ninyo. Pero kung hindi pa rin po enough para to sa inyo, pwede po kayo magpakabit dito ng top box kasi may abang naman po dito. Yung bracket, no, for top box. Ayan. So, balik na natin to. So, ito po yung kanyang tambucho guys. Meron pa ring heat guard para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. Suspension naman na ginamit is dual shock absorber. Hindi pa rin po siya nakabaso. Pero kahit ganun pa man, napakaganda naman po ng plane nito. Even sa rough road or sa off-road. Tire size sa likod guys is 130 by 70 by 13. Tubeless tire pa rin. Tapos yung brand ng gulong na to is IRC. Braking system, ginamitan siya ng single disc with single pot piston brake caliper. Ayan guys. And of course, again, meron pa rin po siyang TCS since ito po yung ABS version. Pagdating naman sa taillight, check natin yung taillight guys. Ito yung taillight niya guys. So LED, turn signal is naka-bobtail pa rin. Pero kahit ganun pa man, naka-full assembly siya. So meaning, pag sasampay yung OBR mo dito, hindi ka na mangangamba na baka may masabit siya, no? Kung if ever sasampa siya dito kasi hindi na po nakahiwala yung kanyang turn signal. Para sa akin, plus points na naka full compact na tong scooter na to.
or hindi pa rin binago tong scooter na to, no? Tapos may ilaw ng plaka, ayan, plate holder, naka-reflectorized na din for added visibility during your night ride, at naka-reflector na din dito, side by side. Ayan. So, dito tayo guys. Ito yung panggilid niya, no? So, itong si Yamaha NMAX 2023 model ay equip pa rin ng keyless system. So, ito yung keyless system niya. So, good thing na equip na siya ng ganitong system guys. Nang sa ganon, if ever ipapark nyo tong motor na to sa mall and hinahanap nyo to, pero nahihirapan kayo maghanap kasi nga puro nakahilera doon is same color na NMAX at saka napakaraming NMAX. Pindutin mo lang tong kanyang parang answer back key at tutunog po itong scooter na to. Para sa akin, goods na goods yan. Para nang sa ganon, hindi ako ma-confuse at hindi ako mahirapan sa paghahanap dito sa scooter na to. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, ito ay merong seat height na 765mm at meron siyang minimum ground clearance na 125mm. So sa height ko na 5'5 guys, abot na abot ko po itong scooter na to. So para kanino ba tong scooter na to? Itong scooter na to guys ay pwede para sa lahat, lady rider or sa mga motorcycle enthusiast na naghahanap ng isang scooter na relax dalhin sa long ride, or sadyang gusto nyo itong scooter na to, pwede to sa inyo guys kasi nga napakadali lang itong i-maneuver. So ngayon guys, usapang presyo naman tayo, no? So since marami nagko-curious kung magkano itong bagong NMAX na to, i-reveal ko na po sa inyo guys yung presyo niya. So si Yamaha NMAX 155 2023 model ay nagkakahalaga ng 151,900 kung bibilhin nyo ng cash. This one guys is ABS version ha. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, ang down payment is 15,000 at monthly for 3 years na 6,983 at rebates na 200. So kung gusto nyo naman po ng ibang monthly, like gusto nyo lang ng 24 months, meron sila ditong bracket. So itong scooter na to guys is available lamang dito sa Yamaha Bikeling Tagum. Along the highway lang po siya. Anyway, ilalagay ko na lang po yung full address at saka yung phone number nila sa description box ko sa baba or sa comment section para po malaman nyo kung saan nyo po mapopurchase tong bagong scooter nila. So yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Yamaha NMAX 155 Metallic Blue. Ano yung masasabi nyo sa bagong NMAX na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayon 2023? I want to know your thoughts below. And syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!